Ito ang DZME 1530. Sige, dahil Yan, ako na okay, lang muna alright, ang okay. mauna. Ayan. Magandang hapon mga kaibigan. Ngayon ay araw ng Martes at andito na kayo sa programa Kamalayan. Dito lang yan sa DZME. Masagana at masaya at marangya, di ba? Kaya hindi marangyang araw ng Martes ngayon. Ako po si Joyce Molon at syempre kailangan bumati ni Tato. Okay na bang iyong mic, Tato? Magandang hapon sa'yo. Teka yan, muna, okay na. nagpo-posing ako dito, may kumukuha ng picture ko eh. Kumuha ng Hindi, okay lang. Hindi, biglang, Pero nagulat sila- ako dahil biglang, mag-i-intro pa lang ako, may kumukuha na ng picture. At Wow. feeling ko, naku, Siguro dito Marami na tayong, pwede kayo dyan, upo kayo dito. Ayan, parang sige, mga para kwan. makita kayo sa camera. alright. So, magandang hapon sa inyo lahat at ako po ang inyong lingkod, Tato Mahalay, na makakasama po ninyo hanggang sa alas 5 po ng hapon dito sa programang Kamalayan. At wala pa yung isang kasama namin dito na si Albert Padlan, pero I'm sure darating po siya. Pero kahit hindi siya dumating, hindi namin mapapansin dahil marami kaming kasama rito ngayon. At maraming kaming mga kabataan na makakausap sa araw na ito. At Joyce, anong eskwela sila? Oo, galing sila sa Pasig Catholic College, Pero dito kayo, don't Pasig be Catholic shy, College. Oh, diba? Iba ba yung Pasig Catholic School sa Pasig Catholic College? Kasi meron Pasig Catholic School eh. Alam ko yun. Oo. So anyway, mamaya talungin natin sila, no? So hanggang maayos na natin sila kung paano nila makikita yung forma nila dito. Sige, ayan. Pumunta na kayo dito ha para maumpisahan natin ang inyong mga anong tawag ito? Pagsali sa aming talakayan. Oo. Kanina, Tato, sabing ganun sa akin. Tinanong ko sila, ano ba ang gagawin ninyo? Ang sabi na, magtatanong lang po kami sa inyo, tungkol ba saan? Tungkol sa radio program, etc. Ganun ba? Okay, pasok kayo at kayo ang tatanungin namin. Hindi. Maganda yung gusto ko ngayon, tayo ang tinatanong. Kasi kadalasan tayo nga nagtatanong eh. Aha. So ngayon ay sila ay papapasukin natin ngayon sa ating programa na ganitong kaaga para malubos-lubos naman yung pagbiyahe nila. So gusto mong ikaw ang tinatanong, Tato? Hindi, I mean, I want to know also the questions that are being asked by the young people. Kasi alam mo, tayo palagi nag-share sa mga tao, sa mga ating tagapakinig, sa ating mga regular listeners, no? Tapos yung mga kabataan, pag in-interview natin dito, tayo lang tatanong palagi. Mm-hmm. So, oo nga naman, for the first time, naisip ko, bakit sila hindi nagtatanong sa atin? Ano ba dapat ang mga dapat nilang tanungin din in terms of what they want to learn? Kasi baka mamaya, tayo ng tanongin, yung pala, meron silang nais malaman din na gusto nilang sila ang magtatanong talaga. O di, sige, habang wala pa si Albert, siguro Oo. isa muna umupo dito. Isa rito, pwede umupo rito hanggat Oo. wala pa yung isang host namin para... Alright, ang gagawin lang ninyo, itong microphone, hindi, ganito na lang yan eh. Akin na Palit ito. na lang kayo. Oo, ayan. Itong microphone ito, pagpapasa-pasa ninyo at yan. Oo. So, sino may Tapos magsasalita? may available, pa doon, no? Para pwede kayong umupo pa doon. Oo, ayan. Para makita kayo. At syempre, pwede nyo i-view ito or pwede nyo panoorin ito mamaya pag uwi ninyo or bago kayo matulog. Kasi alam nyo, nakikita kayo. Ayan, i-upload Hello. ito Yan. ni Okay. Albert sa YouTube. O, di ba? Okay. Bongga kayo. Masasabi So, nyo na sa inyong teacher na meron kayong ginawa. At naggaling ka talaga kayo ngayong araw na to dito. Nakikita ba silang lahat sa camera? Yan. Okay, Ayan, yung so mga yan. may Ito camera dyan. tayo rito. So, kumbaga, face the camera, at least para makita niyo yung mga mukha nyo later on, no? So, introduce natin muna sila. So, the lady on my left is, ano ba ang Sige, pangalan magpakilala niya? muna Pakilala ka kayo. muna. Magandang hapon sa inyong anim. Magandang hapon po. Ako po si Love Margalio from Wow, Pasig Love. Catholic. Totoong Wow. pangalan mo yan, Love? Hindi po, nickname lang po. Ano Ano tunay yung- mong pangalan? Ano po eh? Hey. Love Lynn. Love Love Lynn. Lynn. Opo.
Lovelyn. Okay, Love. Sige, pasa mo si kanino Sino pa? ang pakilala mo. Sige. Sige, bigay mo na para at least Lahat kayo magpapakilala. Magandang hapon po. Ako po si Daryl Nepomuceno po. Ulit, ano pangalan mo? Daryl Nepomuceno. Daryl Nepomuceno. Ilang taon ka na nga, Daryl? 19 years old po. Alam naman ng nanay mo na dito ka. Opo. Joke! para kala ko si Daryl, sino yung yung singer na bata? Kasi, Daryl Espanto. Daryl Espanto. Kasi mataas na boses nun eh. Oh. Ako makanta rin si Daryl dito. Hindi Okay. po. Mamaya sample. Alright, so next. itong bigotilyo natin kasama rito. Batang-bata pa to, pero balbasarado na to. May Good school afternoon play po. pa kayo. Good afternoon sa'yo. Okay. Ano pangalan mo? Mark Angelo po. Mark Angelo Nocum po from Nocum. Pasig Catholic College din Alam po. mo si Cesar Nocum? Hindi mo kilala si Cesar Hindi, Nocum? hindi po. Si Kuya Cesar sa radyo. Nocum yun eh. Cesar Nocum. Oo. Ayan. Nagdasal pa next. itong batang ito ha. Alam mo, parang Hindi ka naman kakagatin dito. may mangyayaring masama sa kanya. Magandang hapon po. Ako si Nicolay Garalde. Nicolay. Opo. Okay, Nicolay. At yung susunod na merong kamerang hawak, Kimberly Aseho po yung pangalan ko. Kimberly Aseho po. Aseho. Ayan. At Good afternoon po. Karen Gardose po. Karen Gardosa. Opo. Karen Gardose. Gina po. Ha? Wala kang dalang Sa McDo soft po. drinks? Bakit? McMuffin. Hawak mo. Kahapon pa po yun. Okay. Alright. So, ang tanong nga, ay sabi nga, manggagaling sa inyo ang first round. Ano ba ang gusto nyong tanungin? Ha? Sabi ni Joyce, Oo, kasi pumunta raw sila dito. para kasi, magtanong. sa So, amin tatanong tanungin nyo daw kami sila. sa ere. Sa radyo tayo ngayon. At basta alam na ninyo ang kung ano yung mga bawal at hindi bawal sa radyo. Basta pwede lahat, basta wag lang yung alam na ninyo, napag-aralan niyo. Teka muna, bago lahat. Kayo ba mass comm students? Opo. Anong year na kayo? Third year po. Third year. So mag-OJT na kayo this summer. Hindi Next pa? year Next po. year pa. Okay. Sige. Hindi na sila babalik dito. Joke lang. Alright. So, sige. Ano ang tawag dito? Ano ang unang tanong at kanino nyo ina-address yung tanong ninyo? Okay. Our first question po, syempre, gusto po namin kayong makilala personally. Yan, si Tato yan naharap mo. Tato, Hindi po. malay. This is a personal question po para po sa inyo. Gusto po namin malaman kung ano po yung feeling ng pagiging journalist. Journalist. Hindi kami journalist. Alright. May mga journalist kami kasama rito, mga broadcast journalist ang tawag doon. No? Oo. Of course, sila, Patrick, are journalists kasi they have nagsusulat, columns. So, oo. may mga columns. Ako, wala akong column sa dyaryo. So, basically, hindi rin ako nag-news. So, hindi ako sa talagang nasasabing journalist ang category ko, no? Or, si Joyce, ewan ko kung may ganun ng Hindi na category. ngayon, Hindi oo, rin. hindi Dati, na rin, oo. yes, oo. Public service siya, tapos meron silang, news program sa ibang stasyon, no? Pero hindi na siya ganun. So, ang feeling, siguro i-rephrase mo yung question mo. Ano ang feeling ng isang broadcaster? Broadcaster. Yun, yan lang, siguro. Broadcaster. Kasi, ano ba kayo? Journalism students ba kayo? Or ano? Communication student. Basta lahat na, encompassing all the, Okay. So ngayon ba, kasi kapag sinabing communication, lahat na yun, wala na. Dati kasi, di ba? May mga Naabot ang major pa pa eh. So kayo walang gano'n na. Wala po. Wala. Okay. May microphone ka, Iha. Yan. Yan, natuturo namin sa iyo unang-una sa pag-upo mo dyan sa pag-upo nyo sa radyo. Ha? Every time you talk, every time you speak in front of the microphone. Alright, magtuturo tayo. Dati kasi professor ako sa mass comm eh. Biglang ganun. Alright, so anyway, ano ang feeling ng isang broadcaster? Of course, hilig yan eh. Nag-umpisa sa hilig yan. Pero kung ako ang tatalungin talaga, of course si Joyce may ibang sagot yan. Ako ay nagsimula nung 5 years old pa lang ako. Ngayon ko lang nilaman yun. Anong ginagawa mo nung 5 years old ka? Sumasama ako sa tatay ko. Okay. Ang papa ko radio announcer noon. So, pag nagte-taping siya, nagre-recording, sumasama ako sa
sa recording niya sa radio station nila. Mga drama ang inaano niya. Doon sa ano tawag dito, yung, ewan ko kung natatandaan niyo, kung alam niyo, basta lagay ko alam niyo, kaya lang hindi niyo napakinggan yan nung bata kayo dahil wala na yan. Pero meron yatang lumabas ulit ngayon na version. Yung Gabi ng Lagim. Ang original voice ng Gabi ng Lagim, Gabi ng Lagim. Yung papa ko yun. Yung announcer doon. At ngayon, sa ating dula, ang nakaraan. Ganoon. So, doon pa lang, na hubog na yung pagkahilig ko sa broadcasting. Kasi lumaki ako sa loob ng studio. Kumbaga parang gabi-gabi, kasi gabi ang taping na ron palagi ako nasa loob ng radio station at pati TV station as well. So, kumbaga parang itong ginagawa ko, hindi na ito parang iba Parang natural na sa akin. So, ang feeling ko is, yun na, natural sa akin na itong ganitong ginagawa ko. Kumbaga parang at home ako rito. Alright, si Joy, siguro ibang sagot. Oo. Kasi ako, Mahiya siya yan, shy. Bigla akong nahiya. Kasi actually, ang course ko is Bachelor in Journalism. Hindi, oo. Tapos, at sa PUP ako gumraduate. Hindi ko siya nagamit kasi nung nag-aaral kami, ang isang hi kay Mrs. Rojas, ayan, isang prof namin, meron siyang LGO, yung about environment yun. Tapos kapag kakailangan niyang umabsent sa mga radio, sa radio station na kung saan siya nagbo-broadcast, isa ako sa mga pinauupo. Tapos kapag wala rin siya sa eskwelahan, ako rin papatakbuhin niya. Yon, gano'n nangyari sa amin. Kaya siguro, lumaon after graduation, pasok ako, radyo na naman. Tapos, gano'n nangyari sa akin. Kaya parang sabi ko, teka, siguro ito ang gusto ko. Ang sabi nga sa akin nila, hindi talaga yan dapat sa'yo. Kasi parang magkakasakit ka pag hindi ka magsasalita. So, yon. Kaya ako, natural na lang sa akin. Kung ano yung nakikita sa akin, yun ako parang, siguro kung may magdidirect sa akin, baguhin mo to, baguhin mo yan, hindi ko alam kung meron pa. Kung meron pa akong babaguhin. Kasi kung ano ako makikita nyo, yun ako. Pareho, ganun din ako. Anyway, siguro, ano yung nakalagay doon? Nakikinig daw si Sino siya? Tevi. Ate V. Okay. Hello, Ate V. Dapat Sino bang nandito Ate V yan? Hello din kay Michelle at kay Kuya Danny. Akala ko si Vilma Santos. Si Ate V nga, Vilma yan. Si Ate V ng yan, ng Batangas. Kapag nasa Batangas siya. Ayan. Alright, so, masaya ka na ba doon sa Opo, sagot thank you namin? po sa sagot ninyo. Nakaka-inspire po Teka kayo. muna, para makumpleto na yung pag-upo mo dyan, suotoy mo na itong headset mo para madinig mo rin ang sarili mo para malaman mo kung on the air ka at marinig mo yung sarili mong boses dyan. Okay. Anyway, so, taka muna, ano uli ang pangalan mo? Love, no? Love po, love. Love, okay. Sige. Marami ba kang questions dyan? Yung mga tinatagong question ng 5 dyan. Hindi, ano ba? Kasi kung meron ba sa iba, feel free to ask questions, ha? I mean, kunin lang ninyo yung microphone. Okay? Bawal ditong tahimik. Oo. Dito, Lalo na pag nasa radyo, hindi pwede ang tahimik. Oo. Lahat nga ng dapat ng kahit na ginagawa mo, sinasabi mo yan. Gumagalaw yun. Tinitingnan ko ano nang ulit pangalan ni Karen? Si Karen, ayan. Karen. Yan, gusto ko si Karen. Karen, may tanong ka ba? Bukod sa paborito mo kumain. Oo. Ayan, sige. Wala po masyado. Siguro po maya-maya na lang po. Okay. Sige. Alright, so sa mga nakikinig sa atin ngayon, baka naninibago kayo sa programang Kamalayan, kami po ay may mga batang, mga bata pa nga sila, mga kabataan, mula sa Pasig Catholic College, right? Did I say it right? Apa. Pasig Catholic College at sila ay mga communication students, mga ilan sila rito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo. At 3 babae, 3 lalaki. Perfect. So, mga third-year students. So ngayon, anong nangyayari? Kami ang ini-interview. Baligtad po ngayon ang programa namin. So, sila ang nagtatanong sa amin. So, Love, continue your other questions with your other Okay. questions. Our next questions po, about naman po ito sa program ninyo. Ay, yan. Dapat yan si Tato yan. Pero mamaya, Love, pwede bang mamaya yan sagutin ni Tato?
Mag-break muna tayo. Sige Mag-break po. muna Okay tayo. lang. Magpapakilala muna tayo ng ating programa. Oops, teka muna. Sabi muna, masayang araw, Team Kamalayan, Sir Tato, Sir Albert, Ma'am Joyce. Kasama po ba ang sugal sa biglang yaman? Kadalasan po ay suntok sa buwan. Masayang kamalayan po sa bisita nyo. Simula na ang pasabog. Salamat po. Mula yan kay Willie. At dahil dyan, papakilala muna tayo ng ating stasyon. Magbabalik ang programang Kamalayan. Makalipas lamang ilang saglit. Water forever, Jacuzzi, Maita, Apache, Water at White Miss Babana, but still... Nagbabalik ang tinatangkilik, ang inaabangan, ang pinipilahan ng bayang karerista. DZME Carrera Live! DZME Carrera Live! The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Kilalanin natin sa Saint Philomena, ang batang martir na tunay na powerful with God. Ang ating tagapamagitan para sa ating mga hinihiling sa Diyos. Saint Philomena, Patroness of the Living Rosary. Pakinggan tuwing linggo ang Saint Philomena, Patroness of the Living Rosary mula 7 hanggang 8 ng gabi dito pa rin sa DZME Radyo 1, 15:30 sa inyong mga radyo. Saint Philomena, Patroness of the Living Rosary. Saint Philomena, Patroness of the Living Rosary. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy kayong nakikinig sa ating programang Kamalayan. Dito lamang yan sa DZME. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, magpapasalamat tayo sa ating mga kaibigan dyan sa Sogo Hotel. Lalo na ngayon. Pero hindi, kanina hindi mainit, ano? Pero ngayon talaga, dahil summer, gusto nyo magpalamig. Saan kaya si Albert? Baka nagpapalamig pa? Hindi man Hindi ako nagising. nagparamdam. Hindi nagising. Nakakaloka. Siguro hindi to nagising. Dapat tinatawagan yan eh. Kaya mag-ring yung telepono para masagot niya. Yan. At syempre, magpapasalamat din tayo sa mga kaibigan natin, lalo na kay Pilar Ilaya. See you bukas. At syempre kay Cathy Garcia. Kumusta naman ang bakasyon? Ang out of the country mong bakasyon. At syempre, yung mga nakikinig sa atin na para hindi magtampo si Fe Consensino ng St. Luke's. Yan. ng St. Luke's. At sandali, ang Posadas family. Hindi ko lang makita dito. At kahapon, may panawagan sila. Ayan. Sige, maya-maya pag nakita ko, siguro babanggitin ko. Ayan. Eto. Condolence daw kay Baby Ruth Palye. Ayan. Pamangkin nila Silvina Palye. Ayan. Okay. Sino ba yan? Alright, meron tayong special report. Tignan natin kung anong ibabalita sa atin ni Tony Hildo. At nasa ano ba siya? Tungkol sa isang nagtitinda ng boteng gasolina at diesel. Okay, papasukin natin si Tony. Tony. Hello. Muling nagbabala ang pamunuan ng Department of Energy o DOE sa publiko laban sa mga gasolina at diesel na illegal na ibinibinta sa mga bote. Ayon kay DOE Secretary Sinaida Munsada, posibleng magdulot ito ng mga accidental fires. Masama rin na sa kalusugan ang makalanghata ng hazardous fumes at may masamang epekto rin ito sa kalikasan.
Bagian niya sa retail rules ng DOA, mahigpit na ipinagbabawal ang lalagay ng mga ibinibentang liquid fuel sa kahit anong containers tulad ng soda bottles, plastic bottles, jug at kaparehong portable containers. Iginit pa ni Monsada na dahil madaling magdulot ng apoy ang mga liquid fuels ay kinakailangan maingat ang pag-iimbang sa mga ito basis ng fire codes of the Philippines. Dapat na tangkilikin ng publiko ang tinatawag na bote-bote, lalo na ngayong Fire Prevention Month. Sabi ni Monsada, sa oras na may ganitong informasyon sa ugnay sa mga hindi otorisadong pagbibinta ng mga produktong petrolyo, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na fire station o sa tanggapan ng DOA at isumbong sa kanilang pamunuan upang magawan ito ng kaukulang aksyon. Ako ang yung kakampiton, hindi ng PCMA, King Suprema. Maraming salamat sa iyo, Tony. Alright. So, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. At okay, nakuha natin text from Albert. Hindi daw siya makakarating talaga. Medyo, doon nga, nakatulog sa Sogo. Ayan. Okay. So, as I've said, marami tayong mga bisitang kabataan dito from Pasig Catholic College at sila ay nagtatanong ng mga magagandang mga questions about our program, about us. So, tuloy-tuloy tayo dyan. Pero mamaya, yung ating mga pasabog, pagdating sa ating mga napag-usapan na nung nakaraan, katulad kahapon, at saka ng isang linggo, itutuloy pa rin natin yan. Kasama itong mga kabataan natin. Oo, pero ngayon, Tato, kasi bago tayo mag-break, tinanong niya kung tungkol sa ating programa. So, ikaw ang dapat sumagot dyan. Sabi ano ba? Hindi, wala pang tanong eh. Hindi, yun. Bago tayo ulitin mo yung question mo. Okay. Ano po ba yung kadalasang pinag-uusapan? Dito sa program? Alright. Okay. So, obviously, hindi ka nakikinig kasi hindi mo alam, no? Which is, of course, understandable. Hindi naman kayo talaga, tawag dito, nakakaalam pa ng aming programa. Bukod sa, yun na nga, kung paano ba sila napunta rito? Hindi ko nga pala batiin natin si Aisel. Naku naman, kamutik pa kitang makalimutan, girl. Ayan, hindi. Teacher nila si Aisel. Si Aisel kasi naging kasama ko yan sa kabilang stasyon. Ayan, isang stasyon lang kami. At siya ay dating tao ni Chief of Staff ni Calvento. Ayan. Tony Calvento. Yun ang teacher nila. Ay, girl. Alright, so, okay. So, in other words, yung tanong niya is about what we are discussing here. Ang pangalan ng programa namin ay Kamalayan. Kamalayan, sa English, ay consciousness. Ngayon, ang tanong niyo ay, ano yung kamalayan? Ang aming palaging pinag-uusapan dito ay ang ating kamalayan ang nagki-create ng ating reality in terms of what we see around us, what we have in our lives. In other words, tayo nagki-create niyan through our kamalayan. Yan ang hindi kasi alam ng karamihan. Akala ng karamihan na tao ay dumating na lang sa buhay nila lahat ng mga nangyayari sa kanila. Pero akala nila wala silang ginagawa para makamit nila yung mga nandiyan dyan sa buhay nila. Dito sa Kamalayan, sinasabi namin, kayo ang nag-create ng mga nandiyan dyan sa buhay nyo, kung ano yung meron kayo, kung ano yung mga ayaw nyo, kayo rin na nag-create yan through your Kamalayan. So, medyo malalim yung dating nun, pero dapat tinuturo kasi sa eskwelahan yan eh. Hindi pa ba yung nadidinig yan sa eskwelahan? Wala nagsasabi sa inyo na yung Kamalayan ninyo ang nag-create ng mga nangyayari sa buhay nyo? Na babanggit naman. Paano nabanggit? Tini-take up naman po sa discussion po. So, ano yung dinidiscuss dyan? So, teka muna question. Para sa'yo, ano ang kamalayan? Ayun nga po, yung consciousness mo. Kasi po, dapat involved tayo kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Tama na. Aware. So, in other words, yan yung aming pinag-uusapan dito. Kasi marami nagsasabi sa amin, bakit ganito ang buhay ko? Ang malas ko naman. Dito sa Kamalayan, sinasabi namin, ikaw ang gumawa ng kamalasan mo. Yan ang hindi matanggap ng karamihan sa nakakarinig sa amin.
So, dito namin Hindi naman ako kasali doon. Oo, wala naman akong kasalanan ganon? Bakit ko na-experience yun? Ganon. So, ang tanong dyan bakit mo na-attract yan sa buhay mo? So, may kinalaman ka. So, saan mo nakukuha yan? Yan ay sa pamamagitan sa mga iyong paniniwala, sa mga habits mo, sa mga pinag-iisipan, sa kaisipan mo, kung ano yung mga nandiyan dyan. At kadalasan, kung ano yung mga nakikita mo na tinatanggap mo sa buhay mo. Like for example, nakikita mo palagi sa TV na puro violent ang mga eksena. Tapos sasabihin mo ngayon, bakit ganoon ang buhay ko? Na-attract ko rin yung mga ganitong karahasan. Hindi naman ako violente. Ano may mga pinapanood mo palagi? Kung ano yung nasa kamalayan mo, yun ang lumalabas sa buhay mo. Yun ang pinag-uusapan namin dito. Mahirap ma-explain yan sa isang beses lang. Kaya inaaraw-araw namin dito sa programa. Alright. So, ano pa ang tanong mo? Nasagot ba namin? May iba bang gusto magtanong? Parang tahimik kayong lahat. Ha? Si Daryl. Daryl. Pag wala kayong tanong, wala kayong grade. Sabi namin sa teacher nyo. Pag sasabihin ko kay Miss Aisel, ha? Hindi nag-participate. Walang recitation grade. Yung nagpunta kanina sa... Bakit pinupuruhan mo ito nagpunta sa CR? Anong problema nito? Hindi kasi, sa bagay, huwag kayong mag-alala, ganyan din ako dati. Di ba? Parang, ayoko sa harapan kasi ayoko matawag. Mali. Ikita mo, nagtatago ka, kaya nakita kita. Alam nyo, yung kurso na yan na kinuha ninyo, mass communication. Dapat Ang unang-unang tinatanggal dapat ninyo sa buhay nyo ay hiya. Dapat puro walang hiya kayo dito. Bakit? Paano ka magko-communicate kung palagi ka nahihiya? Communication na kinuha nyo Sabihin, ano yan? Tatago ka lang? Paano ka? Kunyari, nautusan ka na, oy, interviewin mo si ganito, kumuha ka ng news about, or information about this. Ayoko na kaya, baka naman, kung ano sabihin nyo, baka isnabin naman ako niyan. Kung ganyan ang attitude nyo, walang mangyayari sa buhay nyo sa field of communication. At kamalayan din yan. Oo, nasa kamalayan din yan. So, walang hiya-hiya. Lahat kayo, dapat meron kayong participation dito, ha? Just feel free to get the microphone or come over here. Sige, agawin nyo kay Labang microphone. Ang makakapag-agaw niya, sasabihin ko kay Ice, dagdagan na grade. Uno. Alright. Actually, madami po silang tanong. Sige. Ikaw ang mag-spokesperson. Tapos sabihin mo kung kanino galing yung tanong. Para sa kanya ko ibabalik yung sagot. Yan. Sige. Sino ang tingin mo dyan na anong tanong nung... Si Mark po. Anong tanong Hindi niya? kami magtatanong sa inyo. Si Mark. Anong tanong ni Mark? Sige, Mark. Ha? Ayan. May kodigo pa ito Hindi, kahit na ano. Anong gusto mong tanongin? Sa kamalayan, kung gusto mo magtanong sa buhay mo, anong problema mo? Gusto mo umutang? Huwag sa amin. About po, siguro parang reflection ko lang po kanina habang nakikinig about sa... reflection na di ba? Ang bilis Okay. Paano nyo diniscuss po yung pinaka-concept ng program nyo. Meron po kasi akong parang belief din na tayo, sa mga opportunities po, tayo po gumagawa niyan Yung chance na, kunyari po, for example, si Love, ito po mga kasama ko, sila Daryl, yung opportunity po na maging journalist. Sila yung gumawa ng chance na yan by choosing mass communication pa lang dun sa pag-fill up pa lang ng mga forms. So parang related siya sa consciousness, and eventually, kapag tumanda ka na, marirealize mo na lahat ng choices na ginawa mo, you were made for that talaga. Parang, it's for you. Hindi mo matatakasan yun. And I think, yun po yung parang isa sa mga, sabihin natin, mga maliliit na bagay na nagde-define sa atin as beings. So, ayun po yung parang reflection ko kanina habang nakikinig po. So, at dito nagwawakas ang aming programa. Dahil wala na, papalitan na kami.
Ang galing O, di dito, ba, si ang Mark, galing? ang galing O, ha. di ba? Amin, ang ganda ng boses announcer talaga. You made the right choice in whatever Oh, galing mo talaga, you Mark. intended to do here in the communication course that you are taking up now. Hindi, Mark, tama yun. Maganda yung sinagot mo. It's about choices. Ang kamalayan, it's all about choices. Meron kang pagpipilian. Nasa sa'yo yun. Huwag mo sabihin, wala akong choice. Wala akong choice. Wala akong napagpilian eh. Hindi ko ginawa yung hindi ako nakapili ng gusto ko eh. Palagi meron choice ka. And dapat ang tanong diyan is yung choice ba na pipiliin mo, yun ba ang gusto mo o yun ang gusto ng ibang tao para sa iyo? Yan. Sa kamalayan, yan ang ine-emphasize namin eh. Kasi kadalasan ang nangyayari yung choice ng ibang tao ang pinipili nyo. Para lang ma-please nyo sila. Kasi ayaw nyo ma-displease sila. Like, especially ng mga magulang. Magulang, oo. Sabihin ng, ay nako, kasi ito gusto ng magulang ko. Para hindi ako pagalitan, sige, okay na. Pero iba naman pala yung gusto nyo. Ayaw nyo pala mag-mascom. Gusto nyo pala, HRM, or whatever. No? In other words, kanya-kanyang choices yan eh. So, ang tanong dyan, kayo ba lahat kumuha ng communication course dahil gusto nyo or gaya-gaya lang kayo sa mga kaibigan nyo? Or sino ang napilitan lang dito? O sino na yung... Taas paa. Kasi, okay, maraming ganyan eh. Ako, nasa-shock ako. I taught in a school. 4th year na siya, doon lang niya na-realize na hindi yan ang gusto niya pala talagang course. May mga ganun naman talaga. Sabi ko, alam mo, sinayang mo yung 4 na taon mo na kumuha nito na hindi mo pala gusto. Sana nung second year ka pa lang, nag-decide ka na magpalit ka na ng course. Sabi, hindi kasi ito na yung gusto ng parents ko para sa akin. Sabi ko, hindi problema yun. Dapat pinaglaban mo yung gusto mo eh. Anyway, so sige. Walang, lahat kayo, choices nyo yan. Daryl, ikaw, sure ka? Si Daryl gusto mag-singer eh. Sige nga. Pero kung lang niya, road lang niya itong communication para makuha niya yung dream niya ngayon. Di ba? Kung minsan ganun eh. Bakit ka nag-mascom? Kasi gusto ko mag-artista eh. Which is okay rin naman. Walang problema doon eh. Ikaw ba, Daryl, gusto mong sige, dinig mo yung boses mo, Daryl. Gusto namin marinig ang boses mo. Ano po yung maipapayo niyo po sa mga estudyante po gaya namin na gusto po maging kagaya niyo po, maging isang broadcaster? Daryl, eto, wag ka lang magagalit. Yun ang tunay mong boses. Talaga, okay. Kasi, pwede ako magsalita na ganyan eh. Kasi, pero yung tunay na boses pala niya talaga. Yan. So, mataas talaga, ha? Ganito po talaga yung boses ko. Alright. Ang ganda yan, ha? Lalo na kung singer ka, at sample nga, kumakanta ka ba? Michael Jackson yung mga kinakanta mo. Kanta-kandahan yung sa ano. Ha? Ilan taon ka na, Daryl? 19 years old po. 19 years old na siya, di pa nagbabago boses niya. Talagang yun eh. Sige nga, kanta ka nga, bumababa daw boses mo pag kumakanta ka. Minsan kasi po nakokontrol ko po siya kapag kumakanta. Pero pag nagsasalita, hindi ko po kaya. Hindi mo kaya. Alright, okay. Maganda. Alam mo si Daryl, una-una talaga makikita niyo, pogi. Ano ba gusto mo? Ayaw niya. Maganda siya. Magandang lalaki. Yan. Okay. Ayan, magandang lalaki si Daryl. Tapos, yun nga, yung boses niya, maganda talaga eh. I mean, very unique. I mean, kung hindi magbabago yan at kung mapapanatili mo yung ganyang quality ng boses at hindi ka magbibinata. Sabi nga, di ba? Hindi ka ba nagbibinata? Hindi ko po alam kung saan po ako patungo. Kung ano. Sanay ka na ba dyan sa mga classmates mong yan? Opo. Lalo na kay Karen. Okay. Alright. Alam mo maganda yan eh. Alright. Tanggap mo ba ang condition mo ngayon in terms of who you are? What I mean by condition is basically who you are. Tanggap ng parents mo, tanggap po nila. Masaya ka? Very good. Masaya naman sila para sa iyo. Very good. Kasi alam mo, actually, yan ang topic natin dapat ngayong hapon na ito eh. Kasi we all have what we call dreams, no? Or yung may mga gift tayo eh. May mga talent tayo.
na dapat natin inilalabas, sinishare. Ngayon, ang gusto natin mangyari sa buhay natin ay mapatupad natin lahat ng mga panaginip natin sa ating sarili. Mga dreams natin. At ma-attract natin yung the best na gusto natin makuha, no? Ang problema, kuminsan, nandiyan yung talent natin. Pero bakit ganun? In spite of being skillful or talented, hindi pa rin tayo nagiging successful. Dahil a lot of times, hindi natin natatanggap kung sino talaga ang sarili natin. Kung sino talaga tayo. In terms of what? May tinatago tayo. So, pag may tinatago ka, hirap ka eh. Meron kang ayaw ilabas. Oo. Nagpapanggap ka. Ang hirap ng ganyan. So, in other words, ang nangyayari sa'yo, hindi ka masaya. So, ang na-attract mo, yung negative eh. Kaya, hindi tuloy umuunlad kaagad yung career mo, hindi kaagad nagkakaroon ng break na maganda. So, because you're not, open to everything, no? Unless you're open, unless you have accepted who you are, at masaya ka, doon palang lalabas lahat ng pan. Yan ang tinuturo namin dito sa Kamalayan. Kaya yan, tingin mo si Daryl, magiging successful yan. Oo. Dahil may tinatago ka pa ba? Wala na. Mukhang, tingin mo. Ano po ba ang dapat kong itago? Yeah. Diba? Dapat proud ka. Kita mo naman. At saka kita mo naman style ng pagdamit. Kita mo mga style na kung ano yan. In other words, tayo ay may kanya-kanyang gift in terms. Kasi what we want to emphasize here is every one of us is unique and we have a particular gift na nasa atin lang yan. Tayo lang ang pwedeng mag-express niyan na tama. Hindi pwedeng gawin para sa iyo ng ibang tao. Na-discover na pa ninyo kung ano yung gift nyo. Kasi kayo sa communication, I'm sure you have many gifts, no? Actually, hindi naman to isang gift lang eh. Marami yan. Pero pag pinagsama-sama nyo, yun ang magbubuo ng kung sino kayo eh. So, nandyan na ba yung mga nakikita nyo na yung mga talent nyo? Sino marunong kumanta? Yan, si Daryl, sabi nga. Sinong mahusay sa pag-arte? Sa ano pa ba? Sa pagsayaw. Pagsayaw, oo. So, pagsulat, pag-broadcast, katulad ni Mark. Yun, maganda ang boses. Pwede ka sa radyo talaga. Yan, mga ganung klaseng style, no? Tapos, ano pa ba? In other words, etong mga gusto natin mangyari sa buhay natin, kapag merong nagbablock sa'yo, dahil nga hindi mo natatanggap kung sino ka, yan yung bagay na magiging problema mo sa career mo, sa buhay mo as well. So, ngayon pa lang, lahat ng mga negative na nangyari sa inyo in the past, dapat malaman nyo kung ano yun eh. At wag na ninyong, hindi, kailangan ma-process nyo, ma-resolve, mag-forgive, ma-release. Otherwise, kasama nyo yan hanggang sa pagtanda nyo. At wala kayong magagawa dahil yan ang nangihila sa inyo eh. Parang dala-dala nyo yung pabigat na yan eh. Kaya until you are able to define what those things are and release them, doon pa lang kayo makakita ng kagandahan sa nangyayari sa buhay nyo. Right? O, sino pa? Sino gusto magtanong? Next. At ilang minuto na lang tayo. Baka... tingnan mo. Yan. Ayun, wala na siyang hiya ngayon. Walang hiya na, kumapal na mukha niya. Natanggal na ang hiya. Hi. Ayan. Ano pangalan mo ulit? Nikolay po. Nikolay. Bakit? Russian ba ang tatay mo? Mahilig sa movies yung lola ko. Sa lola ko po nakuha yung pangalan. Lola mo. So, Nikolay. Anong last name mo? Garalde. Okay, Nikolay. Anong nickname mo? Nico. Okay, Nico. Anong masasabi mo? Ano po? Off the topic naman po ito eh. Sige. No problem. Totoo po ba pag kunyari, di ba, broadcaster ka, maganda boses mo sa sa radyo? Sa microphone? Not necessarily. Ibig sabihin po ba nun, magaling din ba kayo kumanta? Hindi. Hindi, kasi di ba po sa mic, pag sa mic, ang ganda ng pagkaka-deliver mo, di ba that pag Okay, magandang question yan. ang pagsalita sa microphone, alright,
Okay, pwede yan from the diaphragm or from the throat. Modulated. Kadalasan, ano lang yan eh. Ang dynamics kasi ng singing voice, iba. Unang-una, breathing yan. Kailangan matagal ang paghinga mo at para masustain mo mga notes. Kaya, pag hindi mo nasusustain ang notes, doon sisintonado ka dahil hindi mo makikerry yung notes na dire-diretso eh. So, nasa paghinga. Technique lang naman lahat yan eh. Pag nakuha mo yung technique na tama, walang problema. But basically, maraming similarities between a voice, a speaking voice, and a singing voice. Pero normally, sa singing voice, mas from the diaphragm. Mas galing sa diaphragm ang one. Although, kakatulad ko dito sa programa, hindi ako nasanay mag-diaphragm eh. Puro throat na lang ako. Kaya kadalasan ito, ganito, boses ko. So, okay lang. I mean, kasi dati, ayoko kasi i-compare sa tatay ko eh. Ang tatay ko buong boses eh. So, hindi ko nakuha yung boses niya eh. Yung mga ganitong klaseng boses. Pag talagang inano mo yan, talagang buo, no? Sabi ko, kung magpapanggap ako na katulad ng boses ko yung tatay ko, hindi ko makukuha yung success sa field ko dahil parang plastic ang labas ko eh. Parang hindi ako totoo eh. So, ang sabihin niya, magpakatotoo ka na lang. So, ayan. Yun. Sige. So, yung tanong mo, nasagot ko ba? Opo. Tapos may isa pang tanong. Sige. Speaking of choices, di ba sabi niyo po kanina na pwedeng choice niyo yun para sa sarili niyo or choice niyo na gawin niyo isang bagay dahil yun ang gusto ng ibang tao. Para po sa inyong dalawa, kung ano po ba kayo ngayon, dati po ba dahil may peer pressure po ba or talagang gustong-gusto niyo po talaga na maging ganito kayo ngayon? Ako muna. Sige, ako muna. Dati hindi talaga. Ayoko talaga. Sa hinagap, ayoko na nandito ako ngayon. Pero kasi yung first choice ko, ayaw ng tatay ko. So, wala akong magawa. Tapos nung last day ng enrollment, kailangan ko na mag-enroll. Kasi naubos na yung pera ko. Yung mga classmates ko nung high school, nag-chip in. Hoy, mag-aral ka. Anong gagawin mo? Maglalakwatsa ka. Nag-enroll ako, tinuloy ko na lang. Ganon. Pero na-enjoy ko, di ba? So, tama yun eh. Yung first choice ko, siguro, hindi nangyari yun dahil baka hindi rin ako mag-enjoy doon. Kasi eto na ini-enjoy ko ngayon eh. Yun. Enjoy ka. Okay. Na-enjoy ko na sabay ganon. No? Alright. Ako, ang dami kong tinry. Kasi sa aking buhay, sabi ko, ang dami kong gustong gawin. Gusto ko maging singer, gusto ko maging artista, gusto ko maging radio announcer, gusto ko maging teacher, gusto ko maging musician, gano'n, no? Lahat. So, lahat yan ginawa ko. Kasi, ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko malalaman kung gusto ko ang isang bagay kung hindi ko ginagawa. So, tinry ko. Lahat ng tinry ko, naging successful naman ako. Pero sabi nga ni Joyce kahapon bakit di ka nagtagal dun sa mga ginawa mo? Doon ko na-realize kung ano talaga yung gusto ko at saka yung ayaw ko. Pero at least, ang nangyari, ginawa ko. So, ang kadugtong ko siguro dyan sa kung mo, sana yung mga nakikinig, kung meron kayong gusto, huwag ninyong sasabihin na, first kasi, ang dami agad kayong mga negative reaction. Sasabihin nyo, ay nako, baka hindi ko makaya yan. O baka wala akong pera pang gastos dyan. Or baka wala akong panahon, whatever, wala akong talent, or whatever. Ang tanong is, kung gusto nyo, gawin nyo muna. Huwag nyong isipin kung ano pa yung mga problema na naiisip nyo. Wala yon. Basta gawin lang ninyo talaga ang isang bagay na sa palagay nyo gusto nyo. Later on na kayo magsabi na, ay, ayoko pala ito. Pero wag niyo sasabihin na, ay, ayoko ito. Nagawa mo ba? O ginawa mo ba? Hindi. Okay, paano mo sasabihin ayaw mo, hindi mo pala ginagawa? Ayan, sige, ilang minuto na lang sige, tayo. Sige, meron pa. May mga 2 minutes pa tayo. Si Karen at si yung para... sino pa may question dyan? Kasi hanggang 5 o'clock na 5 o'clock na tayo. Darating na ang susunod na programa. Sige, Karen, ano yung question mo, Karen? Pina-elaborate ko na lang po kay Kuya. Ano? Okay, ano po, was there a point in life wherein may na-encounter kayo na
pumatik na magpasuko sa pagtupad ng pangarap mo? Ay, marami. So, ano po, trials, mga ganun. Marami. Talagang, actually, sa totoo lang, hindi nanggaling sa ibang tao. Pero kadalasan ako na rin mismo ang nagsabi sa sarili ko na, okay, sumuko ka na. Dahil hindi mo siniseryoso in terms of yung discipline na kailangan sa isang gawain. Like for example, pag-aartista on stage, kasi I took up theater arts eh. Akala ko dahil lang, well, sige, kaya lang, mag-memorize na naman ang lines eh. Hindi eh. Ang discipline ng stage, ibang klase eh. In terms of whatever you will be doing, may disiplinang kailangan yan sa buhay, sa pag-develop ng skill dyan. Eh, hindi ko nakakayanan yung discipline. So, doon pa lang, nalaman ko na hindi ko na, to. So, in other words, ako pa rin ang nagsabi, hindi ibang tao. Pero, at least, sinubukan ko at tinry. Oo, ayan. Marami, pero iba-iba kasi yung kay Tato. Sa akin kasi ito lang talaga. Kung ano lang yung kinuha ko, pinagpatuloy ko na eh. Ganun na lang ang ginawa ko eh. Kasi ini-enjoy ko rin naman. At meron pa tayong isa. Last May... Si pangalan niya si Kim. Si Kim. Wala na po akong tanong. Binabati ko na po mga taga-physicians. Showbiz ka, showbiz. Showbiz. Pasalamat ka sa makeup artist mo. Sino pa yung mga pasasalamatan mo? Ayan, salamat sa inyo. So, natinig natin ang mga boses ng mga kabataan na bisita natin ngayon dito. At napakaganda ng mga naidulot nilang contribution dito sa ating programa ngayong araw na ito. At we should be expecting more of this kind of people here para talagang mas natin ang kamalayan. Oo, may mga susunod pang batch no? Kasi lahat yata ng estudyante ni ICE, talagang pupuntahan tayo dito. Pero kami ang pioneer, guwapo, maganda. Meron kayo, okay. Meron daw gwapong... Mga gwapo daw po siya. Okay. So, Isabel, di pa namin nakikita yung pinakagwapo ngayon, ha? Meron pa mas gwapo sa inyo, ha? Ito na po yun. Ito na pala yun. Okay. Kala ko, hindi nyo aminin eh. Anyway. May sinasabi si Albert. Sabi niya, siya daw dati gusto niya singer. Sige, bukas pagpasok mo Albert, kumanta ka. sumali-sali ka pa eh. Hindi ka pumunta rito. Sana na-meet mo sila. Bukas kakanta si Albert. Ayan, Tato. Anyway, so, sa ngalan ng ating mga bisita rito ngayong araw na ito from Pasig Catholic College, Mass Communication Department, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at sa inyong pag-participate nga dito sa ating programang Kamalayan. So, sana ay palagi niyong tinatangkilik ang aming programa. Ako po si Tato Malay, kaya buwabati sa inyo ng isang magandang kamalayan. At ako naman po si Joyce Molon. Bukas pong muli magkarinigan tayo at manood po kayo mga hindi nakapakinig ngayong oras na to. Bago kayo matulog, ayan, YouTube po lamang. #Kamalayan or #Joyce Molon or mga pangalan natin. Tato Malay. And Albert Padlan. Ayan, hanggang bukas po muli. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Let's talk about reality. Reality that creates a beautiful world. Mga usaping maghahatid ng mga praktikal na kaalaman sa trabaho, kalusugan, negosyo o simpleng pananaw sa buhay. It's a Beautiful Life, programang maghahatid ng pinalawak na talakayan sa mga usapin na magpapaganda sa pang-araw-araw na buhay. It's about you, your life, and your healthy lifestyle. It's what you do that creates a beautiful you. It's a Beautiful Life tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 9 ng umaga kasama si Miss Connie Lopez dito lamang sa himpilang kakampi ng masa, DZ